Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal ka ninuman upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya pati ang iyong balabal. Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo ito ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo ngayon ay tila mahirap itong tanggapin. Patawarin ang nananakit, ibigay ang kabilang pisngi, huwag gumanti. Hindi ba't parang pagtalikod sa katarungan ito? Hindi ba tila kahinaan? Pero sa diwa ng ating pananampalataya, ito'y hindi kahinaan kundi ang pinakamatapang na paraan ng pag-ibig. Ang batas na tinatawag na Lex Talionis, mata sa mata, ngipin sa ngipin, ay batas noong lumang tipan. Ito ang hustisya. Layunin nito na huwag lumabis ang paghiganti. Kung ano lang yung ginawa sa iyo, yun lang din ang maaari mong gawin. Pero sa Jesus ay may bagong pamantayan. Hindi sinasabing mali yung hustisya, pero hindi ito sapat. Ang layunin ng Diyos ay hindi lang hustisya, kundi paghilom. Ang sinasabi ni Jesus, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Hindi ibig sabihin ay hayaan lang ang kasamaan. Ang ibig sabihin ay huwag ninyong tapatan ng kasamaan ang kasamaan. Kasi kapag ang kasamaan ay sinuklian ng kasamaan, lalala lang ito. Paulit-ulit, walang katapusan. Pero kapag sinuklian mo ng kabutihan, maaari itong magtapos. Maaaring matunaw ang pusong matigas. At higit sa lahat, nananatiling buo ang puso ng nagmamahal. Sabi ni Jesus, kung sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Kung kinuha ang iyong balabal, ibigay mo na rin ang iyong baro. Kung pinilit kang sumama ng 1 kilometro, samahan mo na siya ng 2 kilometro. Hindi ito literal lang na kilos, kundi kalooban. Hindi ito pagtanggap sa pang-api, kundi pagtanggi sa paghihiganti. Hindi ito kahinaan, kundi kapangyarihan ng pusong marunong magpatawad. Hindi nito tinatanggal ang karapatan ng hustisya, pero itinuturo nito na ang mas mataas na daan ay ang pag-ibig. Ang Ebanghelyong ito ay paanyaya sa atin na tularan si Kristo. Si Kristo na hindi gumanti sa mga umaalipusta, na nanahimik sa harap ng paninirang puri, na nanalangin para sa mga umuusig. Ama, patawarin mo sila. Ito ang tunay na anyo ng pag-ibig. Pag-ibig na hindi naghihiganti. Pag-ibig na lumalagpas. Pag-ibig na nakapagpapalaya. Ang hamon po sa atin ay lumagpas tayo sa ating galit. Mga kapatid, hindi madaling magmahal ng ganito. Kasi nasasaktan tayo. May kirot, may luha. Pero sa tuwing pipiliin nating hindi gumanti, nagiging mas malaya ang ating puso. Kapag pinili nating magpatawad, hindi natin sinasabing tama ang ginawa nila. Sinasabi nating ayaw nating dalhin ang lason ng galit sa ating puso. Pag nilayan po natin, meron bang mga tao sa buhay natin na kinakailangan ng patawarin? May mga sugat ba tayo na unti-unti na kailangan ng palayain? At sa mga pagkakataong tayo'y sinasaktan o inaapi,
Pipiliin ba nating magmahal o maghiganti? Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang Diyos ng pag-ibig na hindi naghihiganti. Tinuruan mo kaming magmahal ng lumalagpas sa galit. Magpatawad kahit mahirap at magpaubaya sa halip na gumanti. Patawarin mo kami kung minsan ay pinipili naming saktan ang nanakit sa amin. Hilumin mo ang mga sugat ng aming puso. Bigyan mo kami ng lakas upang piliin ang kabutihan sa halip ng paghihiganti. At turuan mo kaming magmahal gaya ng pagmamahal mo. Buo, totoo, at walang hinihinging kapalit. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.